mahal kaayo o ginatahon pinalangga nga mayor na nato kauban kayo karon saksak sinagol no Tagalog, English, Bisaya. Ang atong amahan sa lungsod, Mayor Joven Mondigo. Ato pong kauban ang lain pa ginamong amahan kay mga adopted man ni. Amahan sa Tibuok Pud Norte, si Senyor Mari Miranda or Senyor Jose Mari Miranda. Siya ang landowner o siya ang ato ang maingon nato nga haligi yun po dinhi sa norte. Of course, daghan kay tag-amahan, no? So karong adlaw dili ta magutman kay daghan tag-amahan. Naapod ang amahan sa barangay nga si Cap Arnold Arcipe. Siya ang atong barangay captain dinhi, no? Kauban ato pud si Cap Rene Olivar nga kapitan sa Barangay Lamintak Norte, o ang atong engineer si Engineer Bob Gunhuran, engineer dire. Dako po ang among pagpasalamat tungod kay ang ato ang sa Sales and Marketing Department magtiayon gyud ni sila, no? Mga aptik, banggiitan, lantip o kunahuna, usahay mo rin dipon bato, pareho me, waitol ganay, no? Mutubag bisag alas 2 sa kadlawon imong chatan, grabe, salamat sa Ginoo. Si Mr. and Mrs. Ray and Wendy Juridico, atong i-English ang Juridico, kung sa Bisaya, Juridico. Alright? O, ato pag yung suod o pinalangga po dinha sa military si Major Zar Gitering. Daghan kayo salamat sa mga presensya, Major. O ang atong mga kagawad, pwede hangyoon ang mga igsuon sa lungsod kay amahan man si Cap Arnold Arcipe. Sa liguglain kay ang atong MC usaman sa tag-iya sa realty sa kabisi sa iyahang panahon nagahinan kita niyag oras ning tambong gyud ning taon sa ato ang launching karon. Daghang kayong salamat, Mayor. Akong pagkarusap sa tag-iya jud sa yuta nga si Senyor Jose Mari Miranda nga ning sugod jud siya in taon nga among ipasubdivide ang iyang kanang iyang luna kay ariyo niya sa sales team kay kaning amua pagsugod pa man ni ayaw kay mo kabalaka og daghan mo buyers kay kana karon ato 6 hectares parang atong developon ang ato bangan ana 22 hectares na daghan-daghan na siya. Ako pagkahon usab sa atong barangay kapitan dire sa Dayhagon nga si Kapitan Arnold Arcipe nga pagduol ako niya wag din taon siya muhikaw sa pagpagamit aning iyang covered court. Unya busy pag kay nga pagkatao tuwa ni permi sa syudad. Ning paole lang gyud taon aron pud magtambong aning atong launching karon kay usaman sa nion niya puhon nga makapadako sa era sa ilang barangay o sa RTP. Kaning tanan amo gining gipangandaman sa plano pa ni sa ato ang lead Congressman Binhor Salimbangon nga ang kaning Medellin mahimo gyud niya ning industrial and commercial town. Mao nang nagplano siya nga magtukod jud og airport. Unya isip suporta sa maong plano kay gisigi pa man ginarog trabaho ni Mayor Binjon, nag-andam na pod midaan og mga subdivisions para kapuy-an sa mga manrabaho niya diri sa Medellin. Dili man ni madali kay
sa akong nahibawan, dili kay ko swito aning sa sales, pero naalang ko yung kamay na dongga nila nga dugayay man ko no, dili man ni dinali ay kay 3, 5 years to pay ba ni? Wakay ko maswito na ni, kay si Ma'am Lalin Ray nahibaw na ni. Ang ako lang ikapasalig ninyo tanan sa sales team o sa katong inyong mga buyers nga within 4 years makatag na namo tanang namong gisa adiha. O niya, dili lang kayo nakotason, kay kaning makasugod na batag sulti, magdisuntag honong, welcome na lang ninyong tanan o daghang kayong salamat. Sa dili ako. Kasi ako ang tapat, no? Si Sir Jose Mari Miranda. Mo gini tinuod nga amahan din his Midilien. Way daghang storya, way daghang hambok. Apan perting daghana gyud kayong natabang na dinhi sa lungsod. Mo nagingon na mo nga gym ni diri Bulawan ni dinhi sa lungsod, no? Kaniyahang dughan nga para sa Midilien. Mo na ngayon so far dinhi sa to ang mga agents na karon amo ni nga gipanghambog kay whatever developments diri. Eskwelahan, mga covered courts, paggamit ang iyang yuta, dili na nawakin sa man tayo magkadali-dalig panghatag or paggamit na libre. Mo ni ang iyang kasing-kasing. Mo ni tinuod nga amahan din sa Midilien. Mo na nga from time to time ako gini siya sampito unsa man sir, unsa may kuan. Sa politika, di gini mo control na ko. Di gini maingon ari ta ha, nana. Maingon bahinon na siya whatever is the for the development sa lungsod buhata. Mo na nga taas kay tag respeto ato gini pinangga ang naa diri nga ang garbo sa Midilien, no, nga mapaubsanon pero sa gasa duol kayo, no. Mo nagingon lang kanang ingon lang golden hands, whatever he touches it, turns it to gold. Mo na nangayo pa sa may abilidad ni Sir Mari kami labad naman kay mong ulo do kay man kayo mag-gold ni nga mo hikapon, no. So ato ang dasigon sa mo itagiya sa luna nga gamiton sa R&L nga sama sa kisulti ni Kapitan Rini ang atbang iyahapon na ay mo kagol bisan pa og mahurot na sa inyong paningkamot sa ato ang mga agents perting di mahiyap sa tudlo ang kamot ang yuta ani dinhi sa Midilien. Mo na nga imo kagol ang amo ra nga why is it that the town, the barangay, no, are very supportive? Salamat po ta na adiri gyud, no, ang presensya sa mga barangay officials, pinanguluhan sa ato ang amahan dinhi sa barangay Dayagon si Kapitan Arnold RCP. Ang lungsod, no, mga politiko, mga gikan sa lungsod, barangay, even di sa Congress, nagkayo-sa mi for a sole purpose for the development sa lungsod. So kaluyaan, magisgot gani development ang whatever mga politikanhon una-una sit aside. Magtabi lang yan na sa eleksyon. Ato sa buhaton ang unsay kayuhan dinhi mo nang gingon na mo na home the sweet people, no, kay nagkahiusa mi dinhi. O niya as I've said, ganong we are so supportive of the development sa lungsod or isama ni ani. Kay sayod man kami nga hopefully ato ning madispaksa ning maong luna, mamuyo na diha, disultian na added asset sa lungsod, no, sa barangay. Mamuyo na diha kung tagal na yung lugar mo ari diri, which we always welcome. In fact, the presence of Captain Gitiring is also or Major na ba kuya, no? O Major Gitiring, no? Naay 53rd Engineering Brigade diri. So secure ang magpuyo din sa lungsod, no? Naatay kapulisan, naa diri 53rd Engineering Brigade. In fact, we are working nga mahimo ni siyang brigade kuya. So diri, no, naana na kay development ron diha ron sa lungsod initially supposed to be allocate na tanan ng budget mga 300 million for the development of the army. Naigo lang sa COVID so na put on hold, but they are still working on that. Mo na nga usana sa ato ang paabuton dinhi, no.
national government agencies are established here, no? DPWH na dere, no? LTO is here. In fact, even karing DepEd na isa po office dere, halos tanan mga national government agencies, we try to work them and offer an area for them para sa ito mga kaigsuunan nga namuyo din naay kasayon kung naa sa mga panginahanglanon. Lisensya sa driver's license, di na matuklayo na nadinhi, no? In terms of tourism destinations, na ilan na ni kaayo ang lungsod sa Midilien, no? You don't have to go elsewhere para magdalag bisita para kananan. Ay daghan nga mga restaurants diri, nightlife diri buya, pinahilig kag nightlife. The famous Bamboo Forest, no, anhaon diha, no, akang owned by si Rosemary Miranda. Na we have two golf courses. Mga beach resorts, no, adaghan. Barit kung ganahan ka kanang dili kay mahal na kung ganahan po ka nga mag-all ka sa imong kwartas pulsa nga naa diha, mo gasto dako na po'y mahal nga beach resorts. We have a island, Kanabantay, Gibitngil Island, no? What's the advantage over the other island na Gibitngil Island? It's just a 10-minute ride, boat ride. Ang uban mo travel, no, pila ka oras para maabot ana diha, perting duula. And we are even working karon, pag naari si Governor katong ay program, Suroy program, sabi may kitapat ni Yusik Tamano, kay na-identify ni nga usa sa maayong dive sites ang ato ang lungsod. So they are working additional attraction In fact, supposed to be one of the katong gitawag dive safe na programa ng Department of Tourism nga ari diri ipahigayon sa ato ang lungsod kay bag-ong nakaplagan nga naay mga nindot nga underwater beautiful kining makita, no, sa ilalom, no. So sa kaning mga suruyanan package, no, ang ubang lugar wadto ka ubang lungsod mingon nindot dagat. Okay, that's it, period. Diri sa ato tanan, no, kalingawan gabi tananan, nature sa Bamboo Forest na ay mga bonsai, golf courses. Naatay amigo katabi nga they are planning to develop a mountain resort pod. Gani karon naanay po'y tourism destination diri. No, so daghan ang masuruyan so far sa tourism destination kananan. For one, no. And kaning area diha, it's just 1 kilometer, I think, to the Bumitco Hospital. So doon ra kayo. Kaning area is the part of the famous nga karon na Isle of Midilien. No, we are trying to conceptualize pa unsay mga project para ma-further promote pag yun ang Isle of Midilien. Kay kaning Isle of Midilien is the only longest straight line, 7.5 na kilometer. Now, other developments sa to lungsod, no, na-mention man ninyo. Ang economic zone is naana na ron sa Senate under ni Senator Amy Marcos. We are hoping nga yahan na nga ma-presentar to the plenary, means plenary, tanan nga mga Senate as a whole, kina-approve na sa House of Representatives. Naana ron sa Senate. No, we are working niya nga basin o finally ilan na nga mapirmahan. Gani, part of that development, one of the, di ba siguro ni ingon nga confidential, one of the big companies sa Cebu City, the Oak Ridge company, invested a lot of year in Midilien. And I talked to the owner, no, si one of the ang pagkitiha mga liyo man na, unsa may inyo ang plano? So ingon po sa partly residential and partly hopefully kaning mo may negosyo ng mga unsay whatever industry. So
we are also looking into that kaya that will create an employment if that happens. So muna iyang sulti. Ang sa airport, mas storya man na, in fact, makita ng kumpara sa airport. Ang tinuod na wala kami masigig tabi karon lately sa airport, more on langas. But to be honest, no, pipilaran niya akong kisultian. Sige tag meeting panana with the Congress and the DPWH. In fact, for the last 2 months na inari dire kaning pilot, no, ay mga salimbangon na pilot, nagdala siya pilot. Mungkin siya will start with kay long shot pa man na ang commercial, that would really be a long shot pa, but that would be an ideal pohon in the long run. Why? For example, what happened with katong nahitabo nga way biyahe wa padunggo, na appeal ko na to dito ko sa Manila wa kadunggo kay na ay ni katong Korean Air nga nasaksad dito nga dili magamit. Kaya normally the study kung sa isa ka lugar naadyo ko na dapat alternate airport. Kaya simba ko whatever the problem diha asa mga tong alternate ato buta sa Ormoc or dito sa Bohol. Wala man tayo line airport diri. Na bantayan island siya. Unlike like Manila na may Subic. So kung naay problem diha, in fact sa security mo ginay mga concern, no, simba ko di man ito matakan, no, kung ma-close diha asa man padunggo di man pwede. Mabito ni precisely why we also have a port here in Midillian, because even usa sa nag-encourage na to ang army kay ingon sila ideal kayo ang Midillian. That's why we have a port here kay naay mga response kaning sa ilaha rescue man neighboring provinces to all kay the accessibility, no. So muna nga di pa gina to matagan. For example, Masbate nasirado ang Katayngan kay nag-earthquake o port, may kinali alternative. What if wala? So sirado mo na ang atong gitry to offer dire so far sa airport is concerned. Now, balik sa airport, wag ko may magsiglangas ani on the Facebook, sa public. But we are working karon kay kana ron gihimong dalan nga 2 meter out 2 lane. Nag-ingon na to ang possible investor dire ba nga can you make it a 4 lane. So naghangyo mi dito sa DPWH nga pwede bag ma 4 lane ni kaning dalan because they can immediately land a small plane lang sa for flying school. Kay nahitabo karon dito sa Juan Sir Mar, actually si Ken Salimbangon, anak ni Cesar Salimbangon na only pilot man nagdala kay pilot pod yang kauban. Problema kay sila like ang kasamtangan diha sa Mactan, kung mag-practice ka dili na pwede pagamit nila diha largo-largo. You have to go to either Ormoc or to kaning sana Dumaguete ang actual flying. So normally dia or nagdula dia computer sa emulator lang kung maprakban ka. Nang kung napo kay mga small plane diha dugay kuno kay ilahang linya kay tungod lagi sa traffic na sa Mactan, so they have to wait 1 hour 2 hours para lang ilahan ng turno nga palupad. Kung nanapod nila sila sa air dugay na po kuno sila palandingon kay pagpaabot na po so magtuyok-tuyok sila dakong gasto. Challenge siya 100% we can immediately bring the flying schools diha sa lungsod. In fact, tinud anay ignan ko niyo ready na pa ang dalan kay atong suwayan by January aron ta iban pwede. So nagtrabaho pa man ang DP nang utana ko siya nga mga June pa ni mahuman mayor. Iko can you make it by April kasi makaya na kay ang ko inline sa pista na ay may din yung nga buhis pa nga palandingon eroplano diha. So that would be an additional development din sa tuang lungsod. Wala lay mga katalagman mahitabo. Definitely this year naay mo naay malmulan diha na mga school place na for flying school. Kay katulad ilang grupo alon ang commercial it's a long shot ako pa
ako ng trabaho, but we are working ni Ana, no, because as I've said, given is the fact that there must be an alternative airport, why lain lugar nga sama kadlapat nga ni ani kung dili sa Medellin, this has been identified already by the CAAP na. So in fact, proof niya na nag-budget naman ang national road leading to the airport. That's to karon, if you can go there na ay mga pantrabaho di dalan, the budget there is road leading to the airport. So that's an initial budget. They would not have put a budget diha kung wag is like plano ang national nga dili na nila dayon nun. Ang isa diha 80 million, duha na ka kontraktor. Ang isa diha 130 million nga cementing. So muna karon, as I said, akong tabi ang katong sa mga flying school, isa kanang dalan alone we can utilize it nga para in the meantime makatukpa. Kay daghan kuno kayo problema sila lagi sa kanako Castro Mactan sa nangita sila area nga ko mag-training. Here we have two colleges in Medellin, the PhilSCA, Philippine Aeronautics, and the Cebu Normal University. So kalayan, no, ato ang inyong makonbinsi kaningon nga kanang a better livable place ni nga to ang lungsod, no? And most of all, as I've said, dinhi generally ato ang lungsod mga peace loving people and law abiding, no? So comfortably dili, no? Ang mga tong kapulisan ato ang army are working together para to ensure the safety sa ato ang lumulupyo o whoever will invest there sa ato ang lungsod, no? So dili na ako kayon, salamat kayo sa inyong pagtambong sa kaning ato ang sa team sa Mo Market, no? Rest assured the barangay, our presence here, the barangay captain of this barangay with all their councilors, ang lungsod po represented by me as isip aman sa lungsod. So far sa kaning kinatibuk-an during development, no, naadiri si Sir Jose Mari. This is the president of the Sugar Planters Association. So muna nga amo gining gikuan diri, no. He has many things nga iyang nahimo nga which really help, no. Kaning employment lang diri sa tao lang napahimo diri daghan kaayo nga nabuhi tungod sa ilang mga paningkamot. So you are in the right place, no, to hopefully to market our town. Is assured we are always very supportive of this endeavor. Congratulations ato ang RNL Realty. Thank you so much. Captain RCP, marketing people, mga purchasing department, sa army, sa kung ano buhat ng army, may gubat din eh. What they do, they build roads, tapang ni, dagan ng equipment. Army dito, nagsihimog highways tanan, bridges tanan. Musa yung ginabuhat din eh. Dagan po. Complete yung equipment and they are still expanding. As what Mayor Mondigo said, may himo ng brigada, so nanay general unya diya. So, the town of Medellin will prosper more because naman the PWH, natanan. Plus, like I said, this is a new development, pag-concerning project nila, and I am willing to go hand in hand kaya we cannot stop progress. It has to go on, you know, as the years goes by. Makita mo ninyo, sa una, Medellin, pa doon sa Cebu, I used to ride the bus to bring Alindahaw man. So, 4 to 5 hours, karon dali na kayo. Di na mabulog ang lawas, simentado na. So, even sa una may subdivision din doon ang Cebu, kaya naaman City of Bogo, doon na kayo. So, I hope nga katong ingon ni Mayor Mondigo, pati sa airstrip, kanang alternate international airport, dugay pa wala, kaya kining gobyerno sa magsatsaan, maghuwag na po katuig. Wala may kwarta, sabi na, nagkakutang pa. Anyway, kanang ingon ni Mayor Mondigo nga magbutang og flying school para sa small planes kay sa Mactan, puno na kayo.
They cannot just go fly right away kay na may mga aeroplano maglanding every hour, every 30 minutes. So ano sila dire? So once that school is, nanay flying school niya, nanay mga eskwelahan para sa maintenance, engineers, tanan, kaya mo na isunod nga mga piloto niya, maghimog 9/11 sa Amerika. Dumugol sa tower dito. Ano yung mag-train sa Cebu? Oh. So I hope ang marketing arm ninyo will be doing good and maybe part sa iyong marketing strategy, ipakita niyo mga amenities dito sa Medellin. Kaunsa man, mo ni magka-golf mo, magka-swimming, you know, have a good nightlife and everything. Kaya mga isda, fresh fish, fresh shrimps na aman, nailato, which I produce, makaon na ninyo. Kaya, like I said, once maagi ng panahon, dali naman 3 to 4 years, a lot of people will be coming over, nanay mga bahay ang tukod. Kaya, like I said, napay mga other properties which you can develop. So I hope di mo magduwa-duwa pati sa pagbaligya niyo sa yuta. Kaya yuta, di mo yung madunod. Oh, so you have all the time. Thank you and good morning. Daghan kayong salamat. Discuss ni Mayor and also ni Senior about sa Medellin. Why we invest here in Medellin. So naabay rason nga nung naaman ta diri karon nga mobaligya sa project ni RNL Realty and Development. So sa ako ang mga kaubanan na sellers, I know nga excited kaayo ta nga mobaligya sa project nato which is naa na himutang sa Dayhagon, Medellin, Cebu. Okay. So mag-wait ka dili sa ato ang PowerPoint. Sige. So sa akong mga kaubanan na seller, since ako seller man sad ko, and I know kabalo na taon saon nato pag-market si Medellin. Salamat kaayo kang mayor nga gitabangan jud ko niya discuss about Medellin kay unsa man gyud ay ang pinaka catch point nato, selling point about sa Medellin. So nadungog na nato ni mayor and also ni senior kay tungod ang Medellin dako kaayo og potential. So sa north area makita nato nga ang Medellin is pinaka-boom, although dili pa siya city, but makita nato nga ang center sa development karon is napili sa Medellin. So, ang atong buyer dili gyud magmahay, 2 to 3 years from now, makita nato nga kapila times ang presyo sa ilahang yuta diri sa Medellin. Okay, so welcome sellers. Good morning again. Pwede ko makadungog good morning diha? Good morning! Alright, okay, welcome to the home of Sweet People, Medellin, Cebu. Nga naman sweet people man. So as we observe, welcome kaayo ta nila. So makita nato, once mosulutag Medellin, all of the people here is, they wear a smile for you. Especially nung nisuroy ko dito kay nangita kog dagat, diri dapit sa asa to atong gadto akan habagat. So nakita nako dito ang mga tao nga they welcome us, ingon sila nagunsa day mo diri ingko na ami ibaligya diha pohon sa Dayhagon. So they are so excited kay tungod ganahan sila nga makakita nga nag-develop na ang Medellin and also sa ilahang place kay they know nga musaka gyud ang value and also sa employment pod mas mudaghan ang makakuhag trabaho. Okay, so why we invest in Medellin? So no need na ko mo discuss kay gidiscuss na ni Mayor tanan. Murag wala gyud na miss na point si Mayor kay I thought gabi na since gabi ra man ko nag-imo sa akong slide and I found out nga katong istorya ni Mayor about ato ilahang economic zone, nakita gito nako siya nga na-approve nato sa Congress.
Kape siya, gipanguluhan to siya, ang naghimo ato nga study is si Senator Amy Marcos. So, dili na lang kayo kung mo-discuss about sa why we invest in Midillian, unsay makuha sa Midillian, unsay mga tourist spot sa Midillian, kay tungod na mention na natanan ni Mayor. So, thank you for that, Mayor, kay gihimo ni mong mas sayon-sayon ako trabaho. So, welcome to Cava Plains Subdivision. So, why Cava? Nganong Cava Plains man? So, ang Cava Plains, nakuha ni nato as, makita ni nato is a Hebrew word ni ang Cava. Cava. So, ang iyahang pag-pronounce is Cava. Cava means in Hebrew, home. So kami galaom kay tungod daghan kaayo ming gitanaw na project which is nagtuo mi nga mao na to siya, but God gave us nga dako pagyud ay atong una namong nasabutan sa RNL and development. So Kava means hope in Hebrew, waiting for God. So naghulat mi sa tubag sa Ginoo and God answer our prayer through this place sa Dayhagon, which is 6 hectares ni siya nga project. And then, ang Kava is naa siya meaning, each letter. So, Q is for quality. Maning kamot, dili ni mo promise kay they say that promise is always made to be broken. Maning kamot ang RNL, Land Development, nga kung unsa mo ang gi-present sa inyo ha, we will deliver a quality product sa ato ang mga buyer. A is for attractive. As we can see sa site unya, makaingon jud mo nga grabe ang potential sa area. Along the National Highway, sulod ta sa Isle of Midillian. And also the B, victory. So once mo makakuha ta sa part ana diha nga yuta, we know that God answer our prayer and that is our victory. So nagmadinaugon kay tungod gitubag sa Ginoo ang ato ang mga pag-ampo. A is for aesthetic and A is for hospitable. Is it true nga once mo sulod mo Midillian, they give you a sweet smile? Naabatay na dunggan diri nga naay gubot ang Midillian. So far, sige ko gabalik-balik diri, murag wala ko'y nadunggan nga naay gubot. So ang mga tao diri is very disciplined and also they are all welcome. Especially tong mga ganahan mo invest o mo puyo diri sa Midillian. And usually ang kaning Kava nga Hebrew word ginagamit ni siya sa Bible, which is makita na nato sa Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount with wings as eagle. So diha na verse murag na-awaken me. Wow, salamat sa Ginoo kay gihatagan ta og nindot kaayo nga project. For sure na maligya man mo og mga lot only diri sa Midillian. No, kasi nakapamaligya diri sa Midillian og lot only. Asa dapita ma'am? Kapatatan? Okay, so ang atoa is kita ang pinakaduol sa highway, ang nagkupot yung tag-highway and also dool taog Bogo. Kay silingan na nato ang Bogo. So naagid ang trade and industry diri kay dali ra jud kaayo nato ang pag-ari sa Midillian. So daghan kaayo taog kapaingon-ingonan. Okay. Okay lang. Okay, so ari na punta sa location. So, tultul na ba ta? Asa ang location sa ato ang Cava Plains? Asa galito atong location? Dayhagon. Okay, so Dayhagon. Sunod ra gyud ani nga gym. Naara gyud unahan, dali ra kay walking distance ra dire. Na sitio. Kay usually, mangayo man na sila og full details unsa man gyud siya na sitio. Okay, ang atong project is Sitio Bangkal, Dayhagon, Midillian. So mao na siya ang ato ang
location ha, and also as we can see our location is strategic wise nga naman doon rata ang tong giingon na Oak Ridge which is 144 hectares. Nag-start na karon ang ilang application for the land conversion. Diri na ang tagadar, I think last week nag-visit sila for our conversion anang 144 hectares. Silingan na nato. And also, silingan nato ang airport. So meaning, once mag-operate ang 144 hectares and also the airport, daghan ang mangita o puy-anan. Then, usa na siya nga selling point or sa atong investor nga nang mopalit man diha sa Cava Plains is because walking distance sa Mercedes Golf Course. One, katong nag-survey mi ata diya sa area, ang mga tao sa luyo kay naa na dihin na muyo, they ask, unsa man na diha ma'am? Among giingnan na amo ni siyang i-subdivision pohon. So naay manukod og mga balay diri. Ug unsa ilang istorya sa amo ma'am, daghan kaayong Koreano nangita og for rent. It's because ang Mercedes Golf Course usually ang nanuwa diha is Koreans. Imagine that, Midillian, unsa ra ang Midillian but duha ka buok golf course sa Midillian. So meaning, daghan ang mga foreigner ang nagduwa og golf. Di ba kanang magpa-member ta golf murag mahal-mahal ba siguro na? Kasi na-discover na nako one time nang ako ang boss na Korean, iyahang girenew ang iyahang membership sa golf. Kabalo ba mo tagpila? It costs $1 million di ay ang membership sa golf. Alta Vista man to iyang girenew and also gadula po siya diri atong Tri-City ba to ma'am? Oo, gadula sila diha. So meaning, diha nga area, Queens Island, sa Queens Island, gadula po to akong boss na Korean. So kung mapalit ang ato dihang investor, ilahang patukuran o for rent or Airbnb for sure, mukita gina sila. Kay, especially dito sa Korea, snow, mga rin na silang Pilipinas. Kay tungod magduwa o golf, kay init man ang ato diri kung ilaha dito snow. Okay, so wala ra ba tayo mga pangutana about sa ato ang project, about sa unsa man ato mga silingan, kay para ato nang ma-mention kung unsa man ang pricing nato ani. Hello? Napa ba ko'y kasturya? Alright. Sige. Okay, price. Okay, so makita na to. Ako ang kaning PowerPoint, if ganahan mo, pwede kong makashare ana sa inyo ha. So kato akong i-mention sa inyo ha, nga na-approve na ang katong zone economic nila. So mao to siya ang ato ang attachment. And our subdivision, the Cava Plains, is proposed for residential subdivision, not only economic project, but it's not residential. Naapot tay commercial. It's residential and commercial project. Ang ato ang base sa development ana is batas bilang pambansa 220. So kung uganahan mong mubasa kung unsa may naa ng BP 220. So naa diha ang ato ang mga compliance giunsa nato pag subdivide ang ato ang lote. Kung unsa gipangayo sa government, ato yun ang i-comply and we assure you that nga kanang inyuhang gipangita na mga certificate and also until to the dishute, amo na gipaningkamutan nga mapahatag na o maamuan ang mapakita ninyo. Hopefully, within this February, makabutang na ta diha sa atong resolution nga nag-apply na ta sa ato ang development permit for first phase na niya. So, mo nag-excited kaayo kong mabaligya kay ngano sa documentation palang daan wala ta nagdali nga mamaligya nga wala tay document. Gi-process nato daan bago mo baligya. So inana ang ato kung unsa man ang ato ang na-experience before, ato nang gi-correct. So document wise makita nato and we will assure you
pwede yun mong mutanaw sa office. Our office is open to all of you para makita sa authenticity and legality sa ato ang project. And ang ato ang total lot area is 63,712 square meter, 6.3 hectares. Amo na siyang gi-subdivide into 3 phase. Phase 1, phase 2, and then phase 3. And ato ang syllable, as you can see, wala na nato gibarat atong subdivision. Dagko kaayo ta og roads, especially entrance nato, 10 meters wide na siya. Secondary, ang ato ang collector road is 8 meters wide. And ato ang tertiary road is 6.5 meters. So, makita nato sa ato alang figure, ang among gibaligya is only 60% sa total lot area nato. And then the 40% ana, mauna siya ang ato ang open space, roads, and also the community facilities. So, ang atuaan is we can deliver the best, the quality product gikan ni RNL Realty and Development ang market, which is mauna siya nagpuput sa National Highway. Ang amo ang gipromo karon is kanang naa sa front, which is gitawag na natong executive commercial lot. And the amo apong gisaling karon gipromo nato is ang phase 3. Ang phase 1 ang phase 1 and phase 3. Ang phase 3 di ay ang nagkupot sa National Highway. And then ang phase 1 mauna siya ang dito dapit sa basketball court. But dili mo mag-worry kay tanang phase na siya commercial lot na mabaligya nato. Okay, next Ma'am May. So, mo ni siya atong perspective. So, pwede na akong ma-share sa inyo ha. Please approach na lang sa inyong coordinator, which is si Ma'am May. Mangayo mo sa mga details and also sa mga picture. So, naktay entrance and exit gate and duha ka buok atong entrance and exit gate. Natay entrance and exit gate diri sa National Highway and also sa Barangay Road na aputay entrance and exit gate dito. Di yun mabalaka si buyer kung asa siya moagi. So mo na siya tong perspective. So mo na siya ang now gikan sa National Highway mo na to siya ang ato makita. And then sa National Highway diha naa diha ato ang commercial lot. So sa commercial lot nato, especially executive, almost sold out na siya. So katong mga ganahan na mo avail na apata mid commercial na available. Sige mami. Okay, so mo ni siya atong mga amenities sa atong site, natay clubhouse, naatay pool na basketball court but open na siya. Pwede na natong i-convert into kanabitong mag-tennis kay open raman siya. But duha na, full court na siya ha. So ato na siyang appeal na sa ato ang amenities. And also naatay playground and also open spaces and naatay green area which is atuan na butangan og mga gwapa na mga tanom, botanical garden. Kay since dako man kaayo ang ato ang open spaces sa ato ang area. Okay, so ang ato ang i-turn over sa atong project is white concrete road and then open spaces and also the parking areas. Ang ato ang buyer dili. Okay, so kaning Mercedes Golf is doon na siya makita ra gyud na nato, malakaw ra gyud sa ato ang project. So dili na lang kayo kung ma-mention ana ato ta sa pricing kay murag excited na kaayo ang tanan nga tagpila man gyud na ba kay murag mahal-mahal gyud na kay National Highway ra ba na. Diba? So sa ato ang gipamaligya sa kaputatan tagpila ang price dito and also our price. So sa ato ang price is affordable na gid kaayo and for sure 2 to 3 years from now ang price ana i-times 2 or i-times 3 na gid ang inyong yuta. Okay, so ang ato ang mga
Okay, so sa inyong map, naratay map diri amo nang i-distribute sa inyo ha. After sa akong discussion, naatay map diri nga pwede ninyong makuha. Sige, after sa atong kaon. So, ako ning paspasan. Sige, so ang ato ang promo karon is naa sa phase 1, which is naa sa Block 5. Tanawan ninyo unya anyong mapa. Ang Block 5 na to, naka-promo na siya. So, it's only 5,000 per square meter. Uy, kabarato ba, ana? 5,000 per square meter. And the reservation is 10,000. Deduct na siya sa price. And payable siya for 5 years. Makagamit ang ato ang buyer sa yuta once makabayad siya 50% sa iyahang total contract price. Once mabayad ang inyong buyer 50%, taga-imig 2 to 3 months time para ato ang pabutangan og mohon iyang property. So mo na among gi-assure sa inyo ha nga by 50% sa inyong buyer makatukod na sila sa ilahang lote kay buildable ra gyud ang atong lote. And the corner lot sa atong phase 5, sa Block 5 phase 1 is tag 5,500 per square meter. Sa karon kanara atong i-promo. But kung mahurot ang tibuok Block 5, ang price na gyud ana niya is the regular lot 6,000 per square, the corner lot is 6,500 per square, and the mid commercial is tag 7,000 per square meter. Payable siya for 5 years. And then if naagali gusto nga mo straight monthly, just inform us na lang kay pwede ratang mo cater ana. And the next natong ginabaligya is the phase 3 nato, which is naadiha ang executive nato na commercial and mid-commercial. So kana diha medyo mahal-mahal na gyud siya. But dili gyud siya totally mahal kay tungod sa location. Kay nakupot man na siya og national highway. Tag 9,500 lang na dihang dapita. Ang naka-promo karon, murag nahurot naman siguro no? Duha na lang diayong nakabili, naapatay tag 8,500 per square meter nga naa sa phase 3. So katong ganahan mo invest na mo, kuha na samtang ga promo ta karong adlaw. Then katong naay mga reservation, approach us lang para makater na nato. So dili na lang nako i-discuss about sa computation. Kamao naman ta mo compute sellers no? Okay, so kung naagali may mga question, ready ra gyud kaayo ang sales team mutubag ninyo. O katong mga nakailan ako for sure, makaingon jud mo bisan pag alauna na sa kadlawon, as long as gamata ko mo reply jud ko ninyo. Dili gyud ta mo kanang dili gyud mo mabalaka ana. So thank you everyone and happy selling everyone. God bless. Thank you. God for this wonderful place. Midilyen nga imong gihatag kanamo o ikaw Ginoo among nakita nga nagauna niini. Salamat o Dios sa kalambuan. Salamat sa mga tao nga imong gibutang aron Ginoo imong pagagamiton. And I believe each one of us imong instrumento aron Ginoo kini nga lungsod mulambo pagayod, mahimong usa ka dapit nga kundiin, mahimong pinangga sa mga tao o ganahan sila dili lamang musuroy kundili mupuyo dinhi. Lord, thank you so much for this project and we pray Lord for more project for our town that you will bless it. Ikaw Ginoo maga-open sa mga opportunities, ikaw Ginoo magasara sa anything nga nagababa Ginoo alang nini. We thank you and bless Lord for the officials, pinanguluhan sa among Pinangga Mayor. And this noon, O God, we are going to partake this food with thanksgiving kanimo Ginoo and looking forward for what you are going to do.
niini nga lugar. Lord, bless ang matag usa nga maga-present niini nga project sa mga tao nga interesado. We pray nga ikaw magahatag kanila sa sakto nga mga buyer, Ginoo, and give them the words to say to present Midillian. Thank you for the food that we are going to partake. We always take this and remembering that you are the God who provides and bless us for everything. This we pray in Jesus' name. Amen.